Sa isang dagat sa kanluran ng Pilipinas, nakatago ang bilyon-bilyong dolyar ng kayamanan, pagkain para sa milyon-milyong Filipino at seguridad ng buong bansa. Pero ngayon, ang dagat na ito ay sentro ng isa sa pinakamainit na tensyon sa buong mundo. Ang dagat na ito ay kilala natin bilang ang West Philippine Sea. Sa episode nating ito, ating pag-uusapan, ano nga ba ang West Philippine Sea? Ano ang kahalagahan nito? At ano ang mga panganib kung makubkob ito ng ibang bansa? Para mas maunawaan natin ang episode, kailangan muna nating linawin, ano nga ba muna ang West Philippine Sea? Ang West Philippine Sea ay bahagi lamang ng mas malaking South China Sea na matatagpuan sa kanluran ng ating bansa. Ang South China Sea ay ang kinikilalang pinaka-busy at isa sa pinakamahalagang rutang pangkalakalan na inaangkin ng iba't ibang bansa tulad ng China, Vietnam, Malaysia at marami pang iba. Samantala, ang West Philippine Sea ay bahagi lamang ng dagat na ito kung saan pumapatungkol lamang ito sa bahagi ng katubigan na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon sa international law, ang EEZ ay international waters na pwedeng daanan ng mga barkong foreigner, pero tanging ang bansang nakasasakop lamang nito ang may karapatang galugarin, pakinabangan at protektahan ang yaman sa loob nito. Sa sitwasyon ng Pilipinas, ating ipinaglalaban lamang ang West Philippine Sea bilang bahagi ng ating Exclusive Economic Zone, hindi ang buong South China Sea, taliwas sa mga pahayag ng marami. Tinatayang umaabot ng humigit kumulang 2.2 million square kilometers ang kabuuang lawak ng West Philippine Sea, isang napakalawak na katubigan na puno ng yaman at estratehikong kahalagahan. Para sa mga Filipino, ang West Philippine Sea ay hindi lamang dagat o rutang pangkalakalan. Sa halip, ang anyong tubig na ito ay may malaking epekto sa magiging kinabukasan ng lahat ng mga Filipino, kung saan maaari itong maging susi patungo sa isang mas masaganang hinaharap. Kung pag-uusapan ang kinabukasan ng enerhiya ng Pilipinas, isang lugar ang agarang pumapasok sa aking isipan, ang West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, umaasa tayo sa Malampaya Gas Field, ang pangunahing pinagkukunan ng natural gas ng ating bansa. Pero unti-unti na itong nauubos. At kapag tuluyang naubos ang natural gas ng Malampaya, isang malaking katanungan ang ating haharapin. Saan na tayo kukuha ng enerhiya para sa ating bansa? Ayon sa mga pagtataya, malaking bahagi ng West Philippine Sea at ilang bahagi ng South China Sea ay maaaring naglalaman ng humigit kumulang 11 billion barrels ng langis at aabot sa 190 trillion cubic feet ng natural gas. Isipin mo na lamang ito, isang napakalaking reserba ng enerhiya na kung mapapakinabangan ng Pilipinas, kayang mag-supply ng enerhiya sa bansa ng napakaraming dekada, magpatakbo ng mga planta ng kuryente at magbigay ng mas murang enerhiya sa bawat tahanang Filipino. At higit pa rito, mabibigyan din tayo nito ng lokal na produksyon ng langis. Kaya naman, mas stable na ang magiging presyo ng gasolina at diesel sa ating bansa. Mas kaunting pagtaas ng presyo kung sakaling magkaroon ulit ng krisis sa Middle East at magkakaroon ng mas malawak na kontrol ang Pilipinas sa sarili nitong fuel supply. Pero kung sakaling mawala ang kontrol natin sa West Philippine Sea, mawawala ang lahat ng potensyal na ito. Mas mahal na gasolina, mas mahal na kuryente, at mas lalo tayong magiging dependent sa ibang bansa. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang imbakan ng langis at natural gas. Ito rin ay isa sa pinakamayamang fishing ground sa buong mundo. Tinatayang umaabot ng mahigit 2 milyong tonelada ng isda ang nagmumula sa bahaging ito ng dagat kada taon, kung saan malaking porsyento nito ay nahuhuli at kinakain ng mga Filipino. Sa katunayan, tinatayang higit 10 hanggang 11 milyong Filipino ang direktang umaasa sa mga yamang dagat mula sa West Philippine Sea bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Sa mga lugar tulad ng Scarborough Shoal o Panatag Shoal at sa Kalayaan Island Group sa Spratly Islands, matatagpuan ang ilan sa mga pinakaproduktibong pangisdaan sa rehiyon. Pero isipin natin ito, kung tuluyang mawalan ng akses ang Pilipinas sa West Philippine Sea, ito ang sigurado.
Tataas ang presyo ng isda, mawawala ng kabuhayan ang milyon-milyong mangingisda at posibleng magkaroon ng kakulangan ng pagkain. At hindi lamang ito mararamdaman sa mga baybayin ng Luzon. Kahit ang mga Filipino sa Visayas at Mindanao na hindi kumukuha ng isda mula sa West Philippine Sea ay maapektuhan. Dahil kapag kulang na ang supply ng isda sa ating bansa, tataas ang demand ng ibang pagkain tulad ng manok, baboy at gulay na magdudulot ng pangkalahatang pagtaas ng presyo ng pagkain sa buong bansa. Hindi lang ito tungkol sa teritoryo. Ito ay tungkol sa laman ng hapagkainan ng bawat Filipino. Hindi lamang Pilipinas ang naikinabang sa West Philippine Sea. Ang buong mundo ay umaasa rin dito pagdating sa kalakalan. Ating nabanggit na kanina na ang South China Sea, kung saan bahagi dito ang West Philippine Sea, ay ang isa sa pinaka-busy at pinakamahalagang rutang pangkalakalan sa mundo. Masasabi natin na ang West Philippine Sea ang nagsisilbing tagapagdugtong ng Timog at Kanlurang Asya patungo sa silangan. Sa dagat na ito nagdaraan ang langis mula Middle East papuntang Asya at ang mga produktong Chino, Japanese at Korea patungo naman sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Tinatayang mahigit 80,000 na mga barkong pangkalakalan ang nagdaraan sa rutang ito kada taon. Para sa Pilipinas na labis na umaasa sa mga imported product para sa langis, pagkain at mga raw material, napakahalaga na mapanatili ang malayang pagdaloy ng kalakalan sa rutang ito. Kapag nagkaroon ng tensyon o maalis ang ating access sa West Philippine Sea, direktang maapektuhan ang supply chain ng ating bansa mula sa gasolina hanggang sa mga pagkain na ating kinakailangan. Kaya naman, napakahalaga na manatiling bukas at malaya ang South China Sea at ang West Philippine Sea. Hindi lamang para sa Pilipinas, kundi para sa buong mundo. Ngunit higit pa sa ekonomiya, isa pang mas seryosong usapin ukol sa West Philippine Sea ay ang seguridad ng ating bansa. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang pinagkukunan ng yaman. Ito rin ang nagsisilbing frontline ng depensa ng ating bansa. Sa kasalukuyan, ilang bansa na ang nagpatayo ng mga military facility sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea at West Philippine Sea. May mga outpost ang Vietnam pati ang Pilipinas sa mga isla rito. Ngunit ang pinakamalawak at pinakamilitarisado rito ay ang mga itinayong artificial island ng China. Sa mga pinag-aagawang teritoryong ito, ang China ay nagpagawa ng mga runway at military bases kung saan pupwedeng tumambay ang kanilang mga fighter jet, long-range radar system at maging mga missile system. Ang tatlong pinakamalaking military installation ng China sa South China Sea ay matatagpuan sa Fiery Island, Subi Reef at Mischief Reef. Ayon sa ilang mga military report, inarmasan di umano ng China ang mga islang ito ng mga anti-ship missile tulad ng YJ-12 at YJ-1 na may range na aabot ng humigit kumulang 300 to 500 kilometers, kung saan kaya na nitong kontrolin ang malaking bahagi ng dagat sa paligid ng Palawan hanggang sa Western Visayas. Bukod sa mga anti-ship missile, sa mga artificial island na ito ay maaari na ring mag-operate ang mga Chinese fighter jet tulad ng J-11 at J-16 na mayroong combat radius na lampas 1,000 hanggang 1,500 kilometers. Ibig sabihin, nasa loob ng mga effective range ng mga fighter jet na ito ng China ang halos buong Luzon at Visayas. Maging ang Mindanao ay nasa panganib din ng mga armas na ito ng China. Sa ilang installation ng China sa South China Sea, pinaniniwalaan na inarmasan ito ng mga ballistic at cruise missile na may range na abot ng 1,500 hanggang 4,000 kilometers, kung saan ang mga missile na ito ay kayang targetin ang lahat ng pupwedeng targetin sa loob ng Pilipinas. Kung sakaling sumiklab ang kaguluhan, ang isang long-range missile ng mga Chinese sa kanilang artificial island ay kayang targetin ang Maynila sa loob lamang ng ilang minuto ng walang babala. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao ay nasa loob ng effective range ng mga armas na ito ng mga Chino. Kaya sa usaping depensa, ang agresyon ng China sa West Philippine Sea ay malaking panganib sa buhay ng bawat Filipino. Bago tayo magpatuloy mga komrad, kung gusto nyong suportahan ang Sir Ian's Class, pwede na kayong maging YouTube member ng ating channel. Pa sa mga miyembro, magkakaroon kayo ng early access sa ating mga video, loyalty badges,
member-only photos, polls at update. At syempre, malaking shoutout mula sa akin. Pero klaruhin lang natin, mananatiling 100% free ang lahat ng ating video. Voluntary lamang ito, pero napakalaking tulong nito para mas mapaganda pa natin ang ating mga video at may pagpatuloy ang misyon ng Sir Ian's Class. Dahil sa kayamanan at estratehikong kahalagahan ng parehong South China Sea at West Philippine Sea, hindi lamang ang Pilipinas ang nagkaka-interes dito. Sa isang komplikadong banggaan, pinag-aagawa ng China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei ang ilang bahagi ng South China Sea at West Philippine Sea kung saan bawat bansa ay mayroong iba't ibang mga interes, kagustuhan at dahilan kung bakit nila ito nais makuha. Sa gitna ng multi-country dispute na ito, ang pinakamalawak at pinaka-agresibong claim ay nagmumula sa China gamit ang tinatawag nilang 9-dash lane, isang claim na sumasaklaw sa halos buong South China Sea, kabilang ang napakalaking bahagi ng exclusive economic zone ng ating bansa. Noong 2016, nagkaroon ng international arbitration ruling na pabor sa Pilipinas na nagsasabing walang legal na basehan ang malawak na claim na ito ng China. Sa kabila nito, hindi tumitigil ang tensyon. Sa halip, lalo pa itong umigting mula sa pagharas ng mga Chino sa mga Filipinong mangingisda hanggang sa mga standoff ng ating Coast Guard at patuloy na pagdami ng presensyang militar sa pinag-aagawang katubigang ito. Sa huli, masasabi natin na tunay na napakahalaga ng West Philippine Sea sa buhay ng mga Filipino at sa ating susunod na henerasyon. Mula sa potensyal ng enerhiya, pagkain na kinukuha natin rito, ang pagkakaroon ng malayang kalakalan sa ating bansa, at ang seguridad natin ay nakasalalay lahat sa paano nga ba malulutas ang issue ng West Philippine Sea. Pero ang nakalulungkot, maraming Filipino ang walang pakialam dito o napakakonti ng kaalaman ukol sa issue na ito. Nais kong iparating sa inyo mga komrad na ang West Philippine Sea ay hindi lamang usapin sa mapa at politika. Ito ay usapin ng kinabukasan, hindi lamang natin, kundi ng iba pang mga Filipinong susunod sa atin na aasa sa yamang ito. At bago ko wakasan ang episode na ito, nais kong itanong sa inyo, handa ba tayong ipaglaban ang dagat na bubuhay hindi lamang sa atin, kundi sa mga susunod pang henerasyon ng Filipino? Ilagay nyo na sa komento ang inyong kasagutan. Naghahanap ka pa ba ng episode kagaya nito? Kung oo, nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa gaano nga ba kalakas ang ASEAN? Paano nga ba kung maging isang military alliance ang samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya? Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga maaangas na mahilig sa kasaysayan.